sa pagkinom ng igsoon, ang Diyos magapanalangin kinato. Pastor sa amin, may hatag sa mga pastor. Kanimo kahanan ka, pinagusto ka nga Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Amen. Hallelujah. Ato iduko ang atong mga ulo, magampo kita. Dalaygon ka sa walay katapusan, O Lord. Ning takna sa kagabion, mapasalamaton kami Ginoo. Ning bililo na usab higayon ang gihatag kanamo. Nga niya kami karon makapadayon usab Ginoo sa pag-alagad kanimo. Makapadayon Ginoo sa pagdaig sa imong ngalan, pag himaya kanimo, pagsimba kanimo. Diyas Espiritu sa kamaturan ug sa pagpatalingon na usab sa imong bililong pulong. Ug uban sa dakong pagpaubos, O Lord, muduol na usab kami sa imong presensya. Nangay kapasalanan sa among masala, tabuni kami sa imong hamiling nga dugo aron ang among pagka dili matinuhon, ang among pagkamakasasala, dili mahimong ulang, dili mahimong babag, kundi ang imong bililong dugo nga nagatabon sa kapidaan namo mga kasalanan. Mo sa O Lord, ding takna sa kagabion, uban ni kami, giyahay kami og labas tanan Ginoo, nga imong mabuksan ang among salabutan ug kasing-kasing, ug masabtan namo ang imong bililong pulong, ug dili lamang nga igo lamang kami sa pagpatalingog sa imong bililong pulong, kundi mga buhat usab o mga kinabuhi ini. Panalangin niya matag usa kanamo, Lord, ug ilabi na usab Ginoo sa among mga kaigsunan nga naghago nagsakripisyo, nagahin nimong orasa aron lamang makaani sa tigumanan ug diha sa among mga kaigsunan usab sa live streaming, O Lord, nga dunay may kaulangan o kabilinggan apan padayon sila Ginoo nakiguban ni maong buluhaton. Panalangin mo matag usa kanamo samtang kami magapadayon sa ngalan sa among Ginoong Kristo. Amen. Praise the Lord. Dalaygon na Ginoo sa dili pa kita maadto sa paglingkod, magabasa kita sa atong teksto, atong isgutan karong kagabion. Makita sa Mateo Kapitulo 19, magsugod sa 16. Nagayon din sa English, and behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. He said unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Verse 20, the young man said unto him, All these things have I kept from my youth up. What lack I yet? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Praise the Lord. Dalaygon na Ginoo ang Dios, magapanalangin siyang pulong makalingkod na kita. O ningtak na sa kagabion, mapasalamaton ako sa higayon nga gihatag kanato sa Ginoo, o ilabi na usab sa
pagtugot sa inyong pinalangang pastor nga makatindog na usab dinhi sa inyong pulpito. Praise the Lord. Salamat sa mga kaigsunan ning takna sa kagabion bisan tuod nga gikan pa kamo sa inyong matag usa ka trabaho. Kagila po ang lawas ang inyong tang ipahulay apan tungod sa paghigugma sa Ginoo inyong gigahin kini maong panahon na aron makauban ang makaigsunan sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise the Lord. So nining takna sa kagabion ang akong pagkahisgutan kaning gitawag eternal life. Eternal life is to be perfect. Murag kontrobersyal nga title uluhan atong pagkahisgutan tungod kay ang kinabuhing dayon mao ang pagkahingpit. Saon nato pagkahingpit ani. Sumoni nga atong tagaag pagtagad ang pulong sa Ginoo o sa lain nga teksto dunay lain pod nga dinhi mangod ang nangutana dinhi kuan siya ning batan-ong punuan. Pero sa usa ka bahin sa Biblia dunay gitawag og batid sa balaod. Sa ato pa na attorney, abogado. Nangutana sa atong Ginoong Kristo nga unsa man ang pinaka unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Usa daw ang pinakadako nga sugo sa tanang kasuguan. O atong mahibaluan nga kung magisgot sa Old Testament dunay napulo ka mga sugo. O mao tingali ni ang gipangutana sa usa ka batid sa balaod kang Ginoong Kristo asa pinakadako niya nang napulo ka mga sugo. Pero ang atong Ginoo mitubag dinhi sa Mateo 22:37 mingon ang Ginoo dinhi higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing og sa tibok mong kalag og sa tibok mong salabutan. Mao kana ang dako ug unang sugo. Sumoda ni ang pinakadako ug unang sugo ang paghigugma sa atong Ginoo sa tibok natong kasing-kasing, tibok natong kalag, tibok natong salabutan, tanan natong pagkatao atong higugmaon ng atong Ginoong Kristo. Mao kana ang una ug dako nga sugo. Og ingon pa sa atong Ginoong Kristo ug ang ikaduha sulusamara nga mao kini. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan og mga propeta. So makita nato nga kung mag-isgot ang kasuguan sa Bagong Testamento ang atong Ginoong Kristo gihimo niyang duha na lang ang sugo. Ang una mao paghigugma sa atong Ginoo, sa atong Dios, sa tibok natong kasing-kasing, tibok natong kalag, tibok natong salbutan, ug ang ikaduha higugmaon nimo ang imong silingan. Sumuna ang ang duha ka sugo. Naglangkob tanan nga sugo yung pa dinhi, naglangkob lamang nining duha. So muna nga sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo mao ni ang iyang ginaisgutan. Duha na lamang mao paghigugma sa Dios o paghigugma sa silingan. Pero kaning kuan lagi kaning lawyer batid sa balaod nangitag palusot nangutan siya kisa may akong silingan mo nang gistoryahan sa atong Ginoong Kristo usa ka illustration o sambi nga dunay usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem padulong sa Jericho. Og paglugsong niya sa Jericho na kung na may type an shadow una sa Mrs. ni Badil Banam ang Jerusalem ug Jericho. Ang Jerusalem si babaw ug ang Jericho na sa ubos. O nagtipo na sa
langit nun nga mga butang o yutan o mga butang, mga kung makalibutan mga nga nilugsong ang katong tao. Paglugsong niya, gitulis siya. Kuha ang tanan niya mga katigayunan, gihubuan pa. Plus na pa'y pagkapin, kulata pa. Muna nga himalat yun ang tao nga milugsong dito. Muna nga dunay ni Agi, ang unang ni Agi sa sirdote. Nakita sa sirdote, wala magtagad. Ni Agi sa pikas. Taon-taon may Agi ang Levita, wala po magtagad dito sa pikas sa Agi. Pero dunay Samaritanhon. Samaritanhon nagpasabot na nga dili na pure-blooded Jew. Dili na Hudyo, kundi wala siya mistiso. Katunoong kadugo niya, katong saserdote o Levita, wala mga timan sa iya. Pero katunoong mistiso, katong layo ra, mo'y nakatiman kaniya. Gani, sa dihang gibubuan siya glana o bino pa sa iyang samad para maayo, iya pang gihatod sa balay tambalanan. O gibayran pa jud in advance. O mayroon pa siya sa katong nakatiman dito kung doon na pa'y kulang, inigbalik na ako bayran. Ang pangutan na sa atong Ginoong Jesucristo, sa tulo, asa man ang silingan ni Ana. Nimo. Yung itong batid sa balaod ka, itong nagatiman. So, ang silingan di ay sa Kristohanon, katong nagatiman sa iyang isigataw. Mauna nga, ang tinuod na silingan, mag-aalagad sa iyang isigataw. Mauna ang dinhi sa bahin nga diskutan sa atong Ginoong Jesucristo, batid sa balaod nga nangutana sa sugo. Pero dinhi sa atong gisgutan karon, kaning dato ug batanong punuan nangutana sa atong Ginoong Jesucristo. Ang iyang pangutana, unsa bay maayong buhaton ko aron makapagpanag-iya sa kinabuhing dayon. Sa English, what good thing shall I do that I may have eternal life? So, agiskutan nini kinabuhing dayon, eternal life. Unsay maayong buhaton aron nga makapanag-iya sa kinabuhing dayon. O dinhi, ang giskutan sa atong Ginoong Jesucristo, katong gyapon gisulti niya sa katong batid sa balaod. Mo ni ang gisgutan. Sa 18, sa 19, iyong pa din kaniya nangutan na siya, hain man ini. Og si Jesus mitubag, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak, tumahod ka sa imong amahan o ginahan, og higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ang giskutan ni Ginoong Jesucristo din ang katong half part lang sa sugo. Wala niya hisgot itong first 5. Tungod kay kaning paghigugmagod sa Ginoo dali ra man gud istoryahon. Pero kung i-apply na nimo, dihan ang problema. Mo na ang pag-apply tinuod sa paghigugma sa Ginoo, kinahanglan ma-apply nimo sa imong igsuon. So mo na ingon pa sa atong Ginoong Jesucristo, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak, tubahod ka sa imong amahan o ginahan, o higugma imong silingan sama sa imong kaugalingon. Pero ang tubag sa katong dato batanong punuan, kanang tanan ako nang ginabantayan, unsa pay akong kulang. So makita nato nga religiously gibuhat jud sa dato ug batanong punuan ang kasuguan. Now ato makita din mga kaigsunan nga ang eternal life, ang kinabuhing dayon, dili makuha nato pinaagi sa pagbuhat nato maayong mga binuhatan.
Kaya ingon sa dato batanong punuan, kanang tanan ako nang ginabantayan, unsa pa may akong kulang. Mitubag si Jesus nga nagyon, kung ikaw buot nga mamahingpit. Muna ingon din sa English, if thou wilt be perfect. No, una-una nato makaigsunan ang pangutana dinhi, ang ipangutana sa dato batanong punuan, unsaon niya nga makabatunan niya ang kinabuhing dayon. Giisgutan sa atong Hesus Kristo ang katong masugo. Inya natuma na. Pero yung sa atong Ginoong Hesus Kristo, napadyo'y kulang. So aron nga mamahingpit, buti pasubot magaigsunan nga ang kinabuhing dayon, kinahanglan jud nga mahimo kang hingpit. Aron makapanagya ka. If thou wilt be perfect. Now, doon na po ilaing gisulti sa atong Ginoong Jesucristo sa Mateo 5:48. Ingon pa niya din sa Mateo 5:48. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Busa kamo kinahanglan magmahingpit. Ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit nun. Iyang giwalin dito sa bungtod, sa Beatitudes. So, makita nato nga kaning gisulti sa atong Ginoong Jesucristo, mo sa iyang gisulti dito sa taong dato. Ang pangutana mga kaigsunan, makaya ba nato kaning sugo ni Ginoong Jesucristo nga kinahanglan kita magmahingpit, ingon nga ang atong amahan nga langit kun hingpit. Ang pangutana sa matag usa kanato, makaya ba nato nga mahimo kitang hingpit? Kay kumbut sa bayon, ang eternal life maong pagkahingpit. Eternal life is to be perfect. Na unsao man nato, na kung atong tanawon ang mensahe ni Brother Branham din sa Hebrews chapter 5 and 6. Iyon pa niya din now go on to perfection, Jesus said. Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. And where everyone condemned, kitang tanan daw, condemn ta, nahukma na. No matter what we ever do, we're condemned. We were born condemned. Your mama and papa was born condemned. You, all your ancestors, was born in sin, sheep in iniquity. Sa Salmo na, mabasa na to. Sumo niya atong kahimtang. So how you ever going to get it? So unsaon nato nga mahimong mabatunan kini nga mahimo kitang hingpit, maingon ang atong amahan nga naa sa langit hingpit. So how you ever going to get it? How you going to be perfect? Unsaon nato nga mahimong hingpit? If you never done a thing, never stole, never lied, so mo gipanghambog sa katong dato batanong punuan. If you never done a thing, never stole, never lied, never done anything in your life, you're still condemned. So mao nang ingon ni Jesucristo sa taong dato batatong pun, kulang pagyapon. Tungod kay bisan pa og wala nato masupak ang kasuguan, ang mga sugo nga giskutan sa Old Testament, sa gihapon condemn kita. Yung pa ni Brother Branham, if you never done a thing, never stole, never lied, never done anything in your life, you're still condemned. You was condemned before you breath, your first breath. You were condemned. That's correct. And you were judged of God before your breath, your first breath. For you were judged by the sexual desire of your father and mother. Through their act, brought you here on earth, and God condemned it.
Sumo nang hinungdan mga kaigsunan alang sa mga kanato nga mga message believer, ang sexual act dili na mao ang perfect will sa Ginoo. Ang nag-introduce diha, ang nag-introduce niini mao ang kaaway, ang bitin nga napusis sa yawa. Walay usa ka passage sa Biblia nga gi-endorse o gisugo sa Ginoo nga mag-multiply kita pinaagi sexual desire. Kundi ang nag-introduce niya, ang nag-introduce ni ang bitin nga tukang iba. So mo na hinungdan nga gikan diha hangtod sa atong panahon karon tanan nga mga tao nga miagi sa sexual desire condemn. So sao man nato pagkahingpit? For you were judged by the sexual desire of your father and mother through their act, through you here on the earth, and God condemned it. In the beginning, you were condemned to start with. Bisan pa sa pagsuod nato mo na nga kitang tanan. Mo na nga tanan nga nataw sa babae makasasala. Una nga sa laing pangkuan, lain nga mga termino, tanan nga dunay pusod makasasala. Nagpamatuod na nga kung na kay pusod, diagi kag pagpanganak. Di ba? So kinsa lang walay pusod? Si Adan o si Eva. Kaya wala sila gipanganak. Muna nga, pag ang tao dunay pusod, produkto na sa sexual desire, sexual act. So, to start with, condemn na ta. Amen. Praise the Lord. And every other person on earth was condemned with you. Now, where you going to get perfection? So, sao man nato pagkakuha nga mahingpit? Sa ito pa kumaon disqualified, wala tayo eternal life. Kaya ang eternal life is to be perfect. Kaya kinahanglan man nga magmahingpit mayon nga ang atong amahan nga nasa langit, hingpit. Pero, wala may qualified sa tuwa. Tanan nga dunay pusod. Okay lang kuha kay pusod. Pero di man pwede nga way pusod kay basig ipanganak ka sa liki nga kawayan. Another quotation sa The Lamb's Book of Life, Jeffersonville, Indiana, 1956. Now, but these worshippers who come under the shadow could never be made perfect. Let's dwell on that word there, were offered year after continually make the comer unto perfect. Haven't you heard many times the people say, oh, there's none perfect? That's right. You can't be perfect in the sight of your fellow men. But you've got to be perfect or you'll never go to heaven. Sumunod yun ang paagi, kinahanglan nga mamahingpit ta, ma-perfect ta, para makatutag langit. Kaya ang mahal nga to sa langit, hingpit man. So, otherwise, dili ta makatutag langit. But you've got to be perfect or you'll never go to heaven. That's right. The Bible said, Jesus speaking in the Beatitudes, Matthew said, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Then you've got to be just as perfect as God or you're lost. Di ba? Di ba lisod kaayo nga qualification na? Lisod kaayo nga buhaton? Kinahanglan nga mahimo tang hingpit sama sa pagkahimpit sa Dios. Kay kung dili man mawala ta. Now, how you going to do it? Now, one little mistake and you're lost. Yeah?
Tungod kay hingpit, wanin mo'y mistake na. One little flap of the eye and you're gone. Cause nothing can enter into those places but perfect. So, medyo pigado taan ni mga kaigsunan. Ingon pa sa ganyang quotation, nga wala bisa ka tao. Kadtong naipusod, gika na sa pagpanganak, o ingon pa ni Job, ang tao nga gipanganak sa babae, muralag ang iyang kamatayon sama lang sa usa ka bulak. Nga maayo, niya ng adlaw, maayo humot, pagkasunod adlaw, malawos na. So wala dyo hingpit na, unsao man nato ni, unsao man nato pagka-hingpit, aron makasulod kita sa langit. Apan salamat na lang sa pulong sa Diyos. Salamat na lang sa mensahe sa atong panahon. Nga moo'y nagahatag og paagi pagpasabot ka nato, unsaon nato nga makabot nato kining perfeksyon. Dumoni nga lisod kung sa atong binuhatan mao nang ingon sa atong Ginoo Jesu-Kristo kadto sa dato og batalong punuan. Ingon sa dato og batalong nga punuan kanang tanan nabuhat nako gikan pa sa akong pagkabata. Sukuan kayo nang stricto kay siya, ginatuman kay niya. Pero ingon sa Ginoo wala pa, di pa nimo makuha ng eternal life. Kinahanglan nga mahingpit nga if you want to be perfect. Salamat na lang tungod kay dunay paagi ang Dios alang sa matagusa kanato aron nga ang matagusa kanato mahimong hingpit. Muna sa Galatia 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet now I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sumaulan ng bugtong paagi mga kaigsunan, kinahanglan mamatay ta sa atong kaugalingon. Ang atong daan nga pagkatao, ang atong daan nga kaugalingon mamatay, og lain ang mabuhi sa atong kinabuhi. Christ liveth in me, mato pa ni Pablo. Gilan sa ako sa krus, uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi, kundi dili si Kristo ang nabuhi sa sulod na ako, o ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios, nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. So duna di ay substitute mga kaigsunan. Dunay paagi. Ang bugtong lamang paagi nga atong isurrender ang atong kinabuhi. Mumatay ang atong daan nga pagkatao o atong tugutan ang kinabuhi ni Kristo nga sulod magkinabuhi sa atong kinabuhi. O mao kanang paagi nga may utang qualified. Hebrehanon 3:20. Now God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Pinaagi niya nang walay katapusang tugon sa atong Ginoong Jesucristo. Make you perfect in every good work to do His will. Amen. Sumaulan da kining paagi mga kaigsunan. Nga sa pakigdait nga nabanaw gikan sa mamitay sa labing dako nga magbalantay sa mga kaliruban sa dugo sa walay katapusang tugon ang atong Ginoong Hesus. Magahingpit kaninyo sa tanang maayong butang sa pagbuhat sa iyang kabuton. Sumuday na ang paagi mga kaigsunan. Matag usa ka nato disqualified. Walay usa ka tawo nato nga makaadtog langit. Sa atong kaugalingon nga kinabuhi, kaugalingon natong pamaagi, wala. Ang paagi lamang nga kinalampat yun natong atong daang pagkatao o sa atong sulod mabuhi si Kristo. Christ liveth in me. Sumula ng paagi mga kaigsunan. Muna nga dugang quotation ni Brother Branham doon sa Dilam's Book of Life. God put Satan up there one time as an angel, which he was the son of the morning, and he took the things of God and perverted them into evil. God sure
that nothing will enter there that will ever do it again. So sa una nahimo ni nga dunay nakasulod dito. Si Lucifer. Muna nga gisiguro matubang ni Banham, gisiguro sa Dios nga dili na mausab dito. Mo nang wala di makasulod. Now you've got to be perfect, Jesus said. Be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Now you're going to be where you're continually sinning, when you're continually doing what's wrong. Now this will kind of put a little kink in the legalist. But notice, it isn't what you do. Sumuni ang paagi lamang. Mo lang ni ang bugtong paagi aron nga makwalify kita nga makaadtog langit. Ingon pa din it isn't what you do. Tungod kay ang atong gipamuhat, ang atong kaugalingong paningkamot, ang atong kaugalingon nga hinimuan, dili pwede, dili makakwalify. Kung dili, unsa daw? It's what God has done. Kung dili, kung unsa ang Dios ang gibuhat sa Dios, ngana sa imong kinabuhi, ngana sa atong kinabuhi. It's not what you do, it's what He done. See, you can't be perfect, you can be in yourself, but in Christ, you will perfected. Amen. So diha kang Kristo kita nahingpit. Mao na nga salamat sa Ginoo nga diyang ipadala ang atong Ginoong Kristo aron pinaagi kaniya kita mamahingpit. So mao lang ning bugtong paagi mga kaigsunan. You're not trusting in your own good works or your own church you belong to, but you're trusting in the shed blood of the Lord Jesus Christ. There you are. That what makes you perfect. Amen. Mao lamang na ang paagi nga mahingpit kita. Pinaagi sa dugo ni Ginoong Kristo. Pinaagi nga ang Dios, ang Ginoong Kristo, maana sa atong kinabuhi. Siya ang magalihok, siya ang magkinabuhi, siya ang magalihok sa atong kinabuhi. Mao lamang kana ang paagi nga makahimo kana to hingpit. That's what makes you perfect. There's what anchors your faith. Amen. Hallelujah. Muna nga katong dato batanong punuan, bisan pa natuman niya ang mga sugo, kulang jud. Di siya makwalified tungod kay nagkinahanglan nga madawat nato ang Ginoo atong kinabuhi ug siya maoy magabuot sa atong kinabuhi. Dunay usa ka pangutana ni Ginoong Kristo kang Pedro. Gihigog mo ba ako, Pedro? Mura katulot niya gipangutana. Nasubo si Pedro kay iyong pa Lord. Nasayad kang gigihugma ko ikaw. Pero dunay gisulti ni Ginoong Kristo. Ingon ni Ginoong Kristo, sabatanon pa ikaw. Kung asa buot ni mo nga moadto, matuman ang imong gusto. Tungod kay batanon ka, mahimo pa nimo, kaya pa nimo, mabuhat pa nimo, bisan asa imong gusto mo adto ka. Pero ingon pa ang atong Ginoong Kristo, apan sa pagkatigulang na nimo, lain na ang muguyod sa imo ha. Bisan dili nimo gusto, muadto ka, kay guyuron ka man. Sa natural nga kahimtang, pigado ta ana. Kay kung sa akong bahin, di ko gusto nga guyudon ko. Di ko gusto nga butan ko. Pero spiritually speaking, mga kaigsunan mo ng spiritual maturity. Kung wala ang Diyos magkinabuhi sa atong sulod, dili nato tugutan siya nga maghari o magakontrol sa atong kinabuhi, sama ta sa batanon nga mahimo nato bisan asa ta paingon. Kaya nato bisan asa ta maato. Pero pag matured ka na diya sa pagtuo, di ka na makahimo. Nagdepende ka na sa balang espiritu nga mo'y magaguyod o magabuot ka nibong asa ka pagtuon. Sumaw ka na ang paagi. Mula na ang paagi nga makwalify ta mahingpita.
That's the reason he said, "Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect." Paul in the 10th chapter of Hebrews trying to explain the law having a shadow of good things to come. Not the very image of the things could never make the comer unto perfect, because God was looking through the animal blood. But now, He looks through the blood of His Son. Perfection come by Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Pinaagi lamang kang Ginoong Kristo. Now, I am not perfect in your sight. You may not be perfect in my sight. But what about in God's sight? There's where it lays. And if you're born again into the body of Christ, then God looks upon you as a perfect as Christ was Himself. Amen. Hallelujah. So muna ang pag maborn again na kita, muna na ang niabot kita sa pagkahimpit. Tungod kay sa dihang born again na ta, wala na tay kaugalingon nga pagbulutan, kundi ang Ginoo nga nagpuyo sa atong kinabuhi mao nay nagabuot kanato. Mo nang panahon nga ato siyang tawgon nga Lord, Master. Daghang mga tao pwede mo angkon nga ang ilang Ginoo mao ang ilang Savior, manluluwas. Pero dili tanang tao makaingon nga ang ilang Ginoo, Lord. Pag mo yung kaganig, Lord, imo nang agalon, Master. Pag Master nimo, agalon nimo, kung unsay isugo, unsay itudlo sa imo agalon, imo nang buhaton. Wala kay mahimo sa imong kagalingon. Doon kay na kay Master, doon na kay agalon. Ug mao ka na ang born again Christian. Ang atong Ginoong Kristo mao ang atong Lord. Mo na nga dunay mga tao nga Savior nila ang Lord, pero dili nila Savior nila si Jesu Kristo, pero dili nila Lord. Kanong kay dili man sila gusto nga magpa-control, dili man sila gusto nga mutuman sa itudlo sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. But now, He looks through the blood of His Son, perfection come by Jesus Christ. Now, I am not perfect in your sight. You may not be perfect in my sight, but what about in God's sight? There's where it lays. And if you're born again into the body of Christ, then God looks upon you as a perfect as Christ was Himself. Nothing you can do. It's not by any works you can do at all. So wala yun. Bisan unsa na itong buhaton, wala'y mahimo. Mauto katong datong batanong punuan. Wala yun. Bisan pagikan siya pagkabata, natuman niya mga balaod. Di gihapon qualified. Tungod kay iya tong binuhatan iyang kaugalingon, di to mo qualify. Ang bugto lamang nga mo qualify tapasagdan nato ang atong Ginoo nga mamuhat sa atong kinabuhi. Amen. Nothing you can do. It's not by any works you can do at all. It's by grace. God give you this offer. And if you accepted it, in the sight of God, you are a perfect, redeemed, washed in the blood of the Lamb, without fault, without blemish, without spot. Isn't that marvelous? Amen. Hallelujah. Sumulang dahil na ang paagi mga kaigsunan, nga itugyan nato ang atong kinabuhi. Himuon nato ang atong Ginoong atong Lord. Pag Lord gani, dili na atong kaugalingon ang matuman, ang iyan ng kabuton ang matuman sa atong kinabuhi. Another quotation. Ako lang dali-daliun kay prayer meeting man lang ni. Sa Low, Chicago, Illinois. Now, the blood could not be perfect by an animal, but the blood in Christ was perfect. Mo nang hinungdan mga kaigsunan, natingala ko sa una. So wala pa na ako mabasa ang mensahe. Nga naman, ang mga tao, gikan kang Abil, hangto dito sa cross. Katong katapusang namatay dito,
kauban ni si Kristo katong tulisan nga nagingon, Ginoo, hinumdumi ako pagtuwa ka na sa imong paraiso. Gikan kang Abel, ang unang taong matarong nga namatay, hangtod ni adtong tao nga kauban ni Kristo dito nga namatay sa cross. Tanan sila wala malangit. Basahin niyo ang Biblia. Basahin niyo ang mensahe. Walay na langit. Nga naman, tungod, ingon ni Brother Branham, dili makaya sa dugo sa mananap nga iyang ialsa ang kalag padulong sa langit. Di makaya. Mo na nga ang tanan nga mga believers, nga mga balaan, gikan kang Abel, padulong dito sa tulisan. Silang tanan namatay pero wala makadung langit. Asa man sila nito? Sa paraiso dito sa ilalom sa yuta. Mo na hinungdan nga nakita sila sa o ang taong dato katulito sa lugar sa kasakit. Tungod kay ang mga matarong dili makaya sa dugo sa manap, tungod kay ginabuhat sa Old Testament. Dugo lang sa manap ang ilang ihalad. Igo lang sa pagtabon, dili makapala, dili makapapas, dili makawagtang sa sala. Muna nga, pag-abot sa usang katuig, balik na po sila para muhala na po pag-usap. Muna every year, ang mga tao dito muhalan pag-usap para pagtabon sa ilang masala. Muna nga, walay na langit. Wala bisan isa. Saan namatay? Ang ako lang sultan namatay, way labot ta katong, di ba si Moises o si Elias? Si Enoch, ambot, asa gibutan to sa Ginoo, pero matud pa, naman na sa paraiso. Ato lang isgutan ka ito namatay, wala, way na langit. Tuod kayo ni Brother Branham, dili makaya sa dugo, sa mananap, nga iangat ang kalag nga nangamatay, padulong dito sa langit. Apan sa diyang namatay ang atong Ginoo Hesus-Kristo, once, kaisa lang, once and for all, ang iyang dugo, mitabon, dili lamang makatabon, kung dili makakawagtang, makapapas pa yun sa ato mga sala. Maunang hinungdan, nga sa iyang kamatayon, miadto siya sa ilalom sa yuta, gikuha niya katong tanan mga matarong, tuwa si Abraham, tuwa si Sarah, tuwa tanan mga Old Testament saints, dito sa paraiso nga diin maglantaw sila sa pikas na ibungaw diha, pwede sila makig-istorya sama sa pag-istorya sa taong dato og ni sa Lazaro. Ang nakadiferensya lang kay kuan tingali kung sa atong panahon di aircon lang to ila Abraham, nagriway aircon. Paraiso lugar maayong pagkapahulay nila, pero sa pikas pwede nga to spirit agwanta. Mo na katong taong dato mingon nga Abraham suguha sila sa ro nga ito sulod ang iyang tudlo ug ipatulo sa akong dila. Perted yung inita. Pero, naay mga binuang mga istorya. Di na daw init ang impierno karon kay daghan ang mga engineer nga tuwa ng impierno. Siya raw wato mga imitong aircon dito. Pero bisan unsang aircon may miduli makaya na makaigsunan. May lang inaning room, may lang auditorium. Ang sulti sa Biblia, lake of fire na eh. Linaw nga kalayo. May kuwagli, purtin na para na. Kung saan di mabutang aircon? Bisag pinakalipo ka aircon, di na makaya. So dito, kaisa lang, giula sa dugo. Habwa tanan ang mga matarong, gikan kang Abel, o gidala dito sa ikatulong langit. Muna, gikan sa pagkamatay sa atong Ginoong Kristo, tanan nga mamagtotoo, tanan nga mga believers, pagmatay dito na sa ikatulong langit dito sa paraiso. Tungod kay ang paraiso, sa unang panahon tuwa dito sa ilalom sa yuta, gikuha sa Ginoo gidala dito ang mga tao dito sa ikatulong langit. Bakante na ang lugar dito. Sumuna nga, the blood could not be perfect by an animal.
but the blood in Christ was perfect. Now I will never be perfect, and you will never be perfect. I will never be perfect in your sight. Amen. Tananta, sipya ta. Bisa pag ministro, apostolis, propeta, evangelist, pastor, magtuturo, walay hingpit. Magtuturo, walay hingpit, mga igisunan. You will never be perfect in my sight, but let's lay that aside. What about in God's sight? Amen. Hallelujah. I look at you as a human. I look at you as a brother. But God looks at you through the blood of His Son as a redeemed one. Pinaagi sa dugo ni Kristo, mauna ang nakahimo ka natong hingpit. Jesus said, be ye therefore perfect, even as our Father in heaven is perfect. And not what you've done. You have nothing to merit it, but it's what Christ did for you. Amen. Hallelujah. So mauna mga kaigsunan, wala dyan. Mauna, tanang mga tao nga dunay pusod. Disqualified. Ang paagi lamang makwalified ta, ang dugo sa atong Ginoong Kristo. Ang iyang kinabuhi, ang balang espiritu nga mo kinabuhi sa atong sulod. Maunay mo qualified ka nato. Amen. Hallelujah. Another quotation. Israel and the church. God has already glorified His church. Those who He justified, He also glorified in the church, in Christ. If you're justified in Christ, you're glorified in Christ already, as far as God is concerned. Jesus said, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. How could you ever be perfect? But in the sight of Christ tonight, every born-again Christian is perfect. I'm just as perfect in God as Christ was. You are too, every other believer. So, dili lang ikaw, kundi tanan nga mamagtotoo. Kitang tanan nga born again, nga mga Kristohanon, hingpit at tubangan sa Diyos. Hallelujah. For it's not my holiness, it's His holiness. Ang atong pagkabalaan, ang atong pagkamatarong, trapuna at tubangan sa Ginoo. Apan ang iyang pagkabalaan, ang iyang pagkamatarong, maunay atong pagkamatarong, og nahimo kitang hingpit at tubangan sa Diyos. God can't accept mine. I have none. Wala dito ta. Sama sa katong taong dato. Batanon og punuan nga dato. But I come in Christ by faith, and by Christ in Him, and perfect in the sight of God. Hallelujah. Dalahigon ang Ginoo. Hallelujah. Nahinumdum ba mo sa history sa Israel? Sa dihang mulakaw na sila, mubiya na sila sa Ehipto. Murag ang katapusang hampak ang ipahamtang sa Ginoo. Itagag instruksyon sa Ginoo, pinaagi kang Moises, nga karong gabiuna, mag-ihaw mo og nating karnero. Usa ka tuig ang pangidaron, ihawon ninyo kana sa tunga-tunga, sa bulan, o ang dugo inyong isalod sa palanggana. Ayaw himong dugo-dugo ha, dugduan. Kaya ang uban na himong dinuguan. Napoy katarungan niya, di naman na dinuguan, Brad. Dili naman na dugo, dinuguan naman na dugo. Makao naman na, pagkao naman na. Pero ang instruction sa mga Israelites, sa luro nila itong dugo, sa katong karnero nga ihawon. Motong ilang Pasko. Moto ang first Passover nila, ang pirmirong pagsaulog nila sa Pasko. Sa Exodus na, isalod itong dugo.
Unya magkuha sila sa diyang masalom nila ang dugo sa palanggana o sa sudlanan, magkuha silang mapait nga utanon o hisopo. Mo to ilang himuong brush, more silving brush. Ilang ituslob katong hisopo katong mapait nga utanon og ilang isablig sa duha ka poste sa pultahan. Isa diri og sa balabag sa pultahan sa ibabaw. Di ba kanatong pultahan amay nada. Mo na duha ka poste ba nang gisulti sa Biblia? Isip dira sa diha. Mao na ang buhaton sa mga Israelite. Na kung maghimo kag imaginary line, maghimo kag horizontal line gikan na sa ibabaw sa balabag padulong dito sa ubos, ug maghimo pa kag vertical line sa katong duha ka sablig nga di sa poste, unsa may makuha nimo? Sign of the cross. Type and shadow na. Imong isablig sa duha ka poste ug sa balabag sa murtahan og nianang tungang gabi muagi ang manulunda sa kamatayon, angel of death. Naay mga angel of death daw sa Davao. Matod pa nila. So, muagi ang manulunda sa kamatayon. Og ang tan-awon lang sa manulunda sa kamatayon, pag dunay dugo nga sablig sa balabog sa duha ka poste sa pultahan, then I will pass over you. Sumoto ang pirmirong Passover. So ang Passover, no? ang kanang Pasko di ay Passover sa English na, walay kanang sa ngalan na ng Christmas, Passover. Kay mulabay na. Muna nga sa diha makita ang katong sign of the cross, katong dugo nga gisablig dito, nagpasabot ka na moabot nga panahon ang dugo ni Jesucristo mao to ang makaproteksyon kanimo. Muna sa diha makita ang sign of the cross, ang dugo nga gisablig sa pultahan, moagi lang mulabay lamang ang manulunda. Walay kamatayon nga may tabo. Niya ato balaya. Apan niadtong balay nga walay sign of the cross, walay gisablig nga dugo sa pultahan, moabot ang kamatayon sa panganay sa mga anak sa tao ug sa mga hayop. Mao to hinungdan nga apil ang panganay nga anak ni Paron patay. Pero tan-awa mga kaigsunan, wala magsulti, wala magtugon ang Dios kang Moises nga ako sa inspection nun ang sulod sa sa balay katududay sa Sign of the Cross. Tanaw nako kung unsa ang ilang kahimtang, tanaw nako kung makasasala unsa ba diha o kung matarong ba. Wala. Pag makita lamang ang Sign of the Cross, ang dugo dito, bisan unsa da sa sulod sa balay protektado, dili siya pamatay. Hallelujah! Praise the Lord! Mao na sa atong panahon karon, wala maglantaw ang Ginoo sa atong kinabuhi. Wala maglantaw ang Diyos kung unsa ka matarong. Wala maglantaw ang Diyos kung bugoy ba ka. Daghang mga maldito, mga daghang sala, mga grabig sala sa Biblia, pero mao gigamit sa Ginoo. Tungod nga naman, kay wala maglantaw ang Ginoo sa kinabuhi sa tao, ang gilantaw sa Dios kadtong dugo ni Ginoong Jesucristo nga nagatabon sa matag usa dato. Mao to kadtong mga tao dito. Wala inspection ni Moises, wala inspection sa manulunda kung kinsa tong mga tao na sulod dito. Pag makita lamang ang dugo, ang sign of the cross, I will pass over you. Amen. Hallelujah nga naman. Ang gilantaw lamang sa Dios ang dugo nga naa sa pultahan. O kanato mga kaigsunan, walay kwintang atong pagkatao. Bisan unsa panghambog nato, maayo ni butan ta. No? Kung matulog, unsa ba? Pero pag naa ang dugo ni Jesucristo, qualified ang tanan. Hallelujah! Praise the Lord! Dalay ko na Ginoo. Amen. Hallelujah. Dili kay kumutaas, gwapo kay ni Ditali Pino-Pino ba, pero
tungod kay prayer meeting nato ni enough na ni nga makakuha ta gamay nga leksyon. Now sa katapusan dunay istorya ni Brother Branham. Dunay usa ka bantugang evangelist sa Amerika. Mga sa panahon ni Brother Branham yung pa niya mga 50 years ago. So dugay-dugay na. Gingalan si Daniel Grenfell. Bantugan nga evangelista. Sa iyang pagkabantugan, siyempre daghang mga nahimo niya nga mga milagro uban pa diha. Nagdamgo siya nga usa ka gabi namatay siya. O pagkamatay niya, siyempre matod ka sa tubangan sa Ginoo. Abot siya dito sa gangaan. Tuktok siya dito. Dunay may abri. Kinsa ka man? Ngano naman ka dere? Maari ko dinhi kay musulod ko sa langit. Kinsa man imong ngalan? Ako ang bantugang ebanghelista si Daniel Grenfell. Ingon tong nagbantay dito sa gate. Akong tan-awon ha sa libro dire ko naa. Wala man tumagiuntog San Pedro to na dito. Na iyo nga tanaw na ako. Ako'y pagtanaw dito magigsun way ngalan niya. Ebanghelista ha? Great evangelist. Way ngalan. Ingon niya nga basig na sayo lang ka. Ebanghelista ko, dugay ko sa serbisyo, dugay ko sa ministry. Dugay ko sa pagpangalagad. Sigurado ka ba nga na akong ngalan diha? Wala jud siya. Bisan unsaon na akong tanaw, wala jud. Usa may akong buhaton ani. Yung patong nasa gate, pwede nimo i-appeal dito sa judgment. Dito sa kumanan. Unang gidala siya dito. Pag abot niya dito, sa layo pa siya, doon ay hayag. Pag anam niya dool, ni samot ka silaw ang hayag, ni samot ka takon ang tahayag. Hangtod nga, puti ng hayaga, punong siya. Gipangutana siya, kinsa man niya ako si Daniel Grenfell, ang bantugang ebanghelista. Kung sa may yung tuyo, dito magkugikan sa ubos. Wa man akong ngalan dito. Muna nga advisean ko mo ani dinhi aron nga i-appeal na ako ang akong kaso. Yung patong nagtingog dito nga kung ano sa ka, interview sa ka. Kung makalusot ka, okay. Unang pangutana, nangawat ka ba? Ebanghelista na, ipangutana ng nangawat. Yung pa ni Daniel Grenfell, at tubangan niya takong kahayag. Dili nimo matago ang bisan unsang buta. Muna, ebanghelista na siya ha. Dugay na siya sa ministry. Pag-usisa niya, sa diha niya kanang kahayag, gami ko ang kaniya. Dili siya makahimo sa pagtago. Ebanghelista na siya. Dili siya makiyon nga wa ko'y gikawat. Bas ito, panahon na doon nakakawat siya ikapulo ba? Nakakawat ba tayo ikapulo, mga kaisunan? Wala yun! Wala siya katingog! Yung pa niya, bisan unsa ni mo pagkuan ito, pagtago. Di yun ni mo makuan. Di yun ni mo matago. Muna yung pa ni Daniel Grenfell, O Lord, nakakawat ko. Ebanghelista na. Ministro na. Kita ka din di takawatan. Kita mga ministro di katakawatan. Labing tinod mga kaigsunan dili ta perfect, dili ta hingpit. Dunay panahon masipyat ta, dunay panahon malimot ta. Dunay panahon makakawatag sintabo o piso ba? Amin pa mga kaigsunan. Mo na yung ni Daniel Grenfell, Lord, tinuod na nakakawatan ko, nakakawat ko. Ano man dili niya matago eh. Sunod nga pangutana. Na makakbaka dito sa yuta. Ebanghelista ang pangutana. Dugay sa ministry. Yung pa ni Daniel Grenfell.
Di jud matago niya. Tungod kay dunay panahon. Di ba doon na may gitawag nato diri nga white lies. Kanang baka nga makasalba ba, makaprotekta. Nya atong termino na dili na baka. Ingon pa ni Daniel Greenfield, di jud nimo matago ang bisan unsa dito. Muna sa tubangan sa Dios, dili jud kahingpit, dili ka perpekto. Ingon pa ni Daniel Greenfield, oh Lord na makako. Ingon sa tingog, adi jud ka makasulod diri kay ang makasulod man lang diri hingpit man lang, perfect man lang. Muna nang kurog-kurog na si Daniel Greenfield. Unang pangutana, nangawat, kawatan siya. Ikadong pangutana, baka kung namakak siya. O kitang tanan makaigsunan. Mamimbo mga maministro, dunay panahon nga masipyat. We are not perfect. Amin ba makaigsunan? Wala, di magsilbi. Ang atong tinarong, ang atong maayong binuhatan, ang atong pagka matinud-anon, wala na sa kumingking. Di na magsilbi dito. Muna ang iyon ni Daniel Greenfield, patay taani hiyok niya kung sa ato pag binulungan. Impirno taani. Muna daghan pa ang gipangutan na sa iyag interview sa iya. Wa makapasar. Nga naman, disqualified yun, bisan unsaon. Muna nga, iyon pa ni Daniel Greenfield, naghulat na lang siya, nga pahawa ka kanako, ikaw mamuhat og dawatan. Muna ito yung ipaabot. Kay kuwan man yun. Bisan unsaon. Ibanghilista na ministro na, dugay na sa ministry. Pero pag atubang na dito sa Diyos, di yun yung matago-tago. Di yun ang atong pagka kanang atong pagka maayong mamuhat o maayong mga buhat. Di magsilbi. Doon na di mo gawas ba nga atong mga sipyat, atong mga nabuhat nga dili maayo. Tanan. Muna naghulot na lang si Daniel Greenfield nga inhabay siya sa impyerno. Pero taod-taod dunay mananoy sweet voice nga iyang nadunggan. Misulti dito sa Diyos. Father, tinuod na, amahan, tinuod na nga si Daniel Greenfield, kawatan na dili maayong tao, disqualified na, dili hingpit. Pero Lord, samtang tuwa siya sa yuta, nag-alagad siya kanako. Iya kong gidipinsan, nag-alagad siya kanako. Bisan masalay panon siya, amahan, pero nag-alagad siya kanako. Managtinarong siya sa pag-alagad. Iyang halad ang kinabuhi sa pag-alagad kanako. Munang akong dugo magatabon sa iyang kasalanan. Natong panahon na, ingon tong tingog, sumulod ka sa gingharian. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Dalay ko na Ginoo. Muna nga, ang eternal life is to be perfect. Kinahanglan mahingpit yun ta para makabaton sa eternal life. O ang paagi sa pagbaton niya ng eternal life, dili ang atong kaugaling kahimuan, dili ang atong kaugaling pagpaningkamot. Wala. Di magsilbi na. Tananta kawatan, tananta bakakon, tananta sipyat, kulang ta, shoot ta. Pero salamat na lang na ang dugo sa atong Ginoong Jesucristo nagatabon sa atong kapilisan. Atong palakpan, atong buhay na Diyos. Hallelujah. Dalay ko na Ginoo. Salamat sa pulong sa Ginoo nga gamay lang niya napaambit pero makataka na to pagpamalandong ang ato lang mong buhaton kinahanglan mo ato ta sa kanang gitawag maturity. Dili ta mga risga nga kaya nato na, mahimo nato na, kundili atong isalig sa balang espiritu nga magkontrol sa atong kinabuhi. Pasagdan nato ang Dios nga magalihok, magakontrol sa atong kinabuhi. Siya ang maoy matuman. Siya ang atong Lord, siya ang atong Master. Para pinaagi niya na qualified ta na makasulod sa gingharian sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Laygo na Ginoo, matuta sa pag-awit. Hallelujah. Atong ito ng something keeps holding me. Tungod kay kanang usa ka butang nga nagagunit o nagakupot kanato, mao kana ang makapahimo kanato makaabot dito sa gingharian sa langit.
sa Ginoo no sa mensahe nga gipaabot kanato sa tuig igsoon. Hallelujah. It is an honor and privilege. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor Sammy no nga makauban kanamo karong kagabhion. Amen. Hallelujah sa mga iglesia. Praise the Lord. Amen. He's talking about hallelujah. Amen. A man created by God. Amen. Nga although Megson gibuhat sila sa Dios. Amen. That is Adam and Eve pero nahulog sila. Amen. And then the next man is a man born of a woman. Amen. Nga kitang tanan Megson na bahin niya to Megson. Nagingon si Job Megson sa Job chapter 14 nga ang tao nga tao sa babae. Amen. Puno sa kagulanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Og kitang tanan to Megson. Amen. But praise be to God tungod kay amen adunay usa ikatulong nga tao Megson. Hallelujah. Nganiin iyang gi buhat Megson. Hallelujah. Ingon si Paul Megson in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Amen. Busa kon ang tao anaa kang Kristo siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na tanawa ang bag-ong mga butang nahiabot na. Hallelujah. Amen. That's why sa pag-abot ni Ginoong Kristo Megson, the first doctrine that was taught by our Lord and Savior Lord Jesus Christ, amen. Amen, is ye must be born again. Ang pagkatao pag-usab gid Megson, no? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. What is inspiration Megson? No? Wala tay kagulingon nga pagpaningkamot. It is now dili Megson nato ni kagulingon nga amen, wala ka Megson nagpabautismo, wala ka Megson nga midawat sa Dios aron mahimo ka Megson nga tinubos. Amen. Usa lamang kini pamatuod Megson nga ikaw daan na sa hunahuna sa Dios. Hallelujah. Amen. Salamat sa Ginoo. Amen. Ing kabuntagon Megson, ing kagabhion Megson. Hallelujah. Amen. So before we're going to close Megson the service, insa dunay mga amen, dunay mga prayer requests. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Amen. Ug kinsa pud na dunay mga unspoken request Megson. Amen. Hallelujah. Praise God. So before ta Megson mo amen. Mo atong siraan Megson ang atuang panimbaho Megson. That's another song Megson. The first stanza o ang chorus ng Megson. Thank you Jesus for the blood. Praise the Lord. Amen. From the far side of the chasm, you healed me in your side. So you made a way. Hallelujah. Across the great Thank you for that provided way, Lord. left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, Hallelujah. you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, for not saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Hallelujah. Glory to your name, Father God. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Nangito na mga Dios, tag-iyas na ng mga butang. Salamat Ginoo, nining matamis nga kagabhion Ginoo. Hallelujah. In this special fellowship Ginoong Dios uban sa among igsoon para sa sami uban sa mga kapastoran usab
Hallelujah. Amen. Ginoo, kini dili usa ka aksidente nga mapangitabo, kundi kini Ginoong Dios sa kabahin sa mong hunahuna sa wala pa matukod ang fundamento sa kalibutan. Salamat Ginoo sa imong mga pulong. Hallelujah. Lord, nga dili kini amo ang kagulingon nga pagkamatarong, ni among kagulingon nga pagpaningkamot, ni sa among kagulingon Ginoong Dios nga mga binuhatan, kundi Ginoong Dios kini balik tanan sa imong gugma o grasya nga gihatag kanamo Ginoong Dios. Hallelujah. It is only by grace, Father God. Hallelujah. Nining kagabhion Ginoo. Lord, itugot Lord nga ang pulong among nadungog Ginoong Dios. Dili kini maglabayng kawang Ginoong Dios, kundi Ginoong Dios sa magapabilin sa among mga kasing-kasing. Lord, sometimes we are condemned, Father God, tungod kay aduna kami mga kalapasan nga mabuhat. Apan Ginoong Dios, hallelujah, naghatag kini kanamo kasiguraduhan. Ginoong Dios nga, Lord, you are not looking kung unsang among among kahimtang karon, but you are looking back, Father God, before the foundation of the world. Hallelujah, that we are already justified, Father God, through the blood of the Lamb, Father God. Salamat Ginoo nining nga kagabhion, and to each and every hearts, Father God, nga adunay mga special prayer request Ginoong Dios, may you answer, and Lord, ikaw Ginoong Dios, magkatubag Ginoong Dios sa ilang mga tinguha karon sa ilang kasing-kasing, and bless them, Father God, in your very own special way, Father God. Lord, bisan pa sa matag usa kanamo karon nga adunay mga nagkalanlain Ginoong Dios nga among ipangagian, o aduna may mga nagmaluyahon, lipaya sila, linguna sila kung adunay nagmaluyahon Ginoong Dios, lipaya sila Ginoong Dios kining tanan among gipasalamatan di kanimo tungod kay nasad kami Ginoong Dios nga Lord, this is redemptive blessing, Father God. Kabahin na imo nang gihatag Ginoong Dios ang mga butang nga among kinahanglan. It is only by faith, Father God, sa imong finished word, Lord, hallelujah, as the prophet is saying, we are going to look back to Calvary, Father God. Salamat Ginoo nining kagabhion. We bless your name, Father God. We commit unto thee once again ang among mga buluhaton karong kagabhion. Ikaw Ginoong Dios mabayo ang pasidunggan, pinaagi sa imong bugtong anak Kristo Jesus nga among Dios ug manluluwas. And the bride say, Amen. God bless the saints. Ang Dios magapanalangin.